Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang ating katawan ang damit ng banal na Espiritu. The clothing of the Holy Spirit is our body. Kaya napakahalaga na maunawaan mo kung paano dadaloy ang kalusugan sa iyo at sa akin. Kailangang maging tayong malusog bilang mga anak ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo kailangan malusog ka. Tapos tingnan mo ang kaliwat kanan mo, kailangang maging malusog tayo. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Huwag kang maniniwala na pag tumanda ang tao, mahina na ang katawan. Don't believe that garbage. Amen? Huwag kang maniniwala na pag tumanda, mahina na ang katawan ng tao. Hindi totoo yan. Habang ikaw ay tumatanda, lalo kang lumulusog dahil sa banal na Espiritu. Amen? Alam mo, ang tao, yung word na gullible, G-U-L-L-I-B-L-E, ang tao po, tanggap ng basura. Pag sinabi ng tao, ay wala, matanda ka na yan. Talagang ganyan na lang yan. Huwag kang maniniwala doon. Because you can do all things through Christ who gives you strength every day. Amen po ba? Kaya pag may nararamdaman kang kirot, sabihin mo, I am healed in the name of Jesus. Ito po ay tuloy-tuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinaniniwalaan mo po yan. Talagang totoo po pag minsan sasakit ang iyong tuhod. Sipain mo dahil may nakabitin doon marahil na demonyo. Kaya sipain mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Oh, purihin ang Diyos. Hindi ibig sabihin makasalanan ka dahil kahit tayo ay matuwid, ang kaaway po'y gagawa lahat ng paraan para hindi ka makapanalangin at para hindi ka makapagbasa ng Biblia. Kaya kapag hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakapagbabasa ng Biblia, ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos at mangyari ang salita ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong katawan. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay napakabuti at hindi niya sasalungatin ang kanyang kalooban at hindi niya sisirain ang kanyang balak. Ano ang kanyang kalooban? Na ikaw ay lilikha sa laraw at wangis niya at hindi kanya pababayaan. Ikaw ay laging tutustusan niya, ikaw ay laging susuportahan niya, at ikaw ay laging palulusugin niya. Amen? Consistent po ang Diyos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. At ang pinakamagandang panahon sa buong kasaysayan ng mundo ay itong ating panahon. Sapagkat ang ating lahi ang makakasama sa rapture day. Amen? Maghintay-hintay ka lang. Habang dumarami na ang kaguluhan sa daigdig, maghintay-hintay ka lang. At ang simbahan ay kanyang dadagitin. Yun po ang buhay na pag-asa ng isang Kristiyano. Sabay-sabay sabihin natin si Jesus, ang aking Panginoon. Siya ang aking tagapagligtas. At siya ang kasama ko sa bawat araw. At siya ang dakila kong manggagamot. At siya ang dakila kong tagatustos. Kaya't kay Jesucristo, ako ay mabubuhay. Kay Jesucristo, ako ay kanyang-kanya. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ako'y magpapatuloy mabuhay sa kalusugan, sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya mula ngayong araw na ito, lalakad tayo na ang bawat isa sa atin ay malusog. Amen. Na ang bawat isa sa atin maunlad. Ngayon, lalaya kayo sa sumpa. So ano ang sumpa sa iyong buhay? Ang sumpa po ay nangyayari sa isang buhay kapag iyong minura ang isang tao. Hello?
Wag na wag kang magsasalita ng masamang salita kanino mang tao sapagkat yun ay bubuelta sa iyo. If you curse a person, that curse will return to you. So paano yung iyong kaaway? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya pag inibig mo ang iyong kaaway at siya ay nilait ka, yung sumpa ay mapapasa kanila, hindi sa iyo. Kapag ikay nagpatawad, ang Diyos ay puprotektahan ka at yung pinatawad mong galit sa iyo, yung sumpa ay babalot sa kanila. Tandaan mo ito, hindi ka dapat magalit kanino man tao. Kahit ano ang sama ng tao, ano man ang ginawa sa iyo, wag na wag kang magtatanim ng galit. So ngayong umaga, alisin mo ang iyong buhay sa sumpa. So patawarin mo ngayon yung mga dapat mong patawarin. At pag pinatawad mo sila, ginawan mo sila ng kabutihan, at ang paggawa mo ng kabutihan, pinuputungan mo sila ng baga sa kanilang ulo. Amen? Hindi sila mapapakali, hindi sila mapapalagay. Remember this, that for people to repent and return to God, God will do goodness to them. Ang tao po, ang sabi nga niya sa Biblia, pinagpala ko kayo ng todo para kayo'y manumbalik sa akin. Amen po ba? So ang pagpapala po, ang isang gamit ng Diyos sa pagpapala, manumbalik ang taong makasalanan. Kaya ngayon pong umaga, may pinagagawa sa akin ng banal na Espiritu, napakapalad mo't dumalok ka ngayong umagang ito. Ito'y espesyal na umaga. Amen? So ngayon, pwede tayong sumumpa. Ano ang iyong isusumpa? Ang iyo pong isusumpa, dapat ay yung tama. Isinusumpa natin ang kahirapan ngayon sa pangalan ni Jesus. Say amen. Isinusumpa natin ang drogang nakasisira ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Isinusumpa natin ang espiritu ng pagkagalit sa pangalan ni Jesus. Isinusumpa natin ang kakapusan sa pera sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Ang dapat isumpa ay yung kasamaan. Hindi po yung taong masama. Amen? So when you curse poverty, then you will have to speak blessing for prosperity. Kaya ngayon, ang aking gagawin, kayong lahat ay idadalangin ko, I have first to attend to your felt needs. At alam ko, marami sa inyo ang may daladalang kabigatan sa puso at sa isipan. Kaya idadalangin ko kayo para sa inyong kagalingan. Paniwalaan lamang ninyo, huwag kayong mag-isip ng kung ano paman, ang Diyos ay laging handang gumawa ng kabutihan. 5 bagay. The goodness of the Lord, the justice of the Lord, the mercy of the Lord, the grace of the Lord, and the favor of the Lord. Pansinin po natin, hindi natin tatrabahuhin ang kabutihan ng Diyos. Kusa niyang gagawin yon. Hindi natin tatrabahuhin ang justice of God because He is just. Hindi niya isasama ang matuwid sa parusa sa mga masama. Amen? God is a just God. Hindi kanya isasama sa kanyang puot dahil ikaw ay kanyang anak. Kaya laging unawain mo na siya ay maawain at gamitin mo yung kanyang awa at ikaw ay kanyang tatangkilikin 24 oras araw-araw. Kaya ngayong umagang ito, ang grasya ng Diyos ang kikilos sa bawat buhay. Because faith will not work apart from grace. Kaya kailangan po ang grasya ay lukuban tayo araw at gabi upang sa gayon ang pabor niya ay dumaloy sa iyo. At ang pabor ng Diyos pwede kang palayain sa sandaling ito ng mabilis. When you are favored by God, a quick healing will take place. Pero wag ka pong mag-alala, basta angkinin mo yung pabor ng Diyos. Amen? Araw-araw angkinin mo yon. Araw-araw paniwalaan mo yon. At mararanasan mo ang kapayapaan at kaginhawahan. Oh, dakila't makapangyarihan Diyos. Ang pinakamahusay pong estratehiya para lagi kaming makapagpatuloy na matagumpay at makamtan ang mga pagpapala ay ang pagkamasunurin. As you command, we shall obey. At ang utos mo, pahiran ko ng langis ang buong kongregasyon, isa-isa, at sila idalangin
At sa pagsunod, ikay kikilos at gagawa. So I speak blessing to everyone present today in Jesus' name. Sa tunay na kalagayan na ang kaharian ng Diyos ay kapangyarihan, kapayapaan, katwiran, at sobrang kagalakan sa iyo, banal na Espiritu. Ito po ay mangyari sa bawat isa. Sa gayon, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, at ang aming pagpapasalamat ay magkakaroon ng puwersa sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So ano po ang kayamanan na iyong pinagtutuunan ng buo mong buhay? So hindi mo alam kung ano yung kayaman ng pinagtutuunan mo ng buhay. Una, where your treasure is, there your heart will be also. So, what you treasure will be your concern. Kaya mapapansin po natin, yung iba ang mahalaga ay katawan nila. Kaya sa lahat ng spa, sa lahat ng mga beauty salon at parlor, naroon sila lagi. Because that is their concern. Because they value their body. So where your treasure is, there will your heart be also. Yung iba naman ay magagandang damit. Kaya lagi silang nagpapatahi ng bago. Halos hindi na maisuot yung maraming damit. Hindi balik kung regalo, okay lang yun. Ano po? Dahil hindi mo naman matatanggihan kapag regalo. So yung iba naman, ang kaligayahan ay bahay. Yun ang kanilang yaman. Kaya ayaw patapakan pag madumi ang paa at galit na galit. So that is their treasure. So what your treasure is what your concern will be attracted to. Yung iba naman hanap buhay. Na parang Diyos na nila yung hanap buhay nila at wala na silang oras sa kanilang katawan. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo, saan nandun ang inyong pinagtutuunan ng pagpapahalaga. Remember this, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok sa lupa. Sinisira sa lupa ang inyong inimpok ng tanga at ng kalawang. Sa halip, mag-impok kayo ay sa langit. Kaya kailangan ang treasure natin ay si Jesucristo at ang langit. So if you treasure Jesus Christ, if you treasure heaven, if you treasure eternal life, your concern will be attracted to Jesus, to heaven, and to eternal life. So if your concern and care is Jesus Christ, then Jesus will take care of all your material need. Jesus will take care of your body health. Jesus will take care of your house. Amen po ba? Everything Jesus will take care if you are giving value in high importance to His name, the kingdom of heaven, and the Word of God. Kaya nga po, nais kong magsiyasat tayong lahat. Ano ba ang yamang ating pinahahalagahan sa ibabaw ng lupang ito? Kaya nga po, sa number 6:27, number 6:27, unawain po natin na kaya po may simbahan at may piniling
magpapastor at mangangaral, ay upang kayo ay protektahan at akayin sa tamang pamumuhay na laging sa katotohanan. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. So, ang inutusan po ng Diyos ay ang saserdote sa lumang tipan at sa bagong tipan ng fivefold ministry. First, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Kaya if the pastor declare the name of Jesus, expect that Jesus will bless you as you hear His name. Amen? So yung putting the name of God upon the children of Israel, kapag sinabing, God bless you in the name of Jesus, I am putting the name of Jesus in your life. And the Father will bless you because of the name of His Son. Pagpapalain ka ng Ama dahil sa pangalan ng Kanyang anak. Ano man ang hihingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay sa inyo. Amen? It is always in the name of Jesus. Another thing is Hebrews 6:10. Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So what is our concern? What is the thing that we treasure? So if you treasure Jesus, you will work and labor for Jesus. And our labor of love and our work of love, God will not forget. He will always remember. Amen po ba? So ano po yung labor and work of love? Ikaw ay gumigising sa umaga para lamang makipag-ibigan sa Panginoong Hesus. Maagang-maaga nakikipag-ibigan ka na. At laging nasa isip mo ang pag-ibig sa Panginoon. At lahat ng ginagawa natin sa maghapoy, iniaalay natin sa Panginoon dahil ikaw at ako ay nabubuhay para sa Kanya lamang. At ang ating kamatayan ay para sa Kanya lamang. Ano po yung buhay na para sa Kanya lamang? Siya lamang ang ating sinasamba at pinaglilingkuran. E ang unang-unang dapat gawin ng bawat isa sa atin ay isuko ng buong-buo ang ating buhay. Araw-araw isusuko mo ang iyong katawan bilang isang haing buhay at haing handog. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name. Kanino mo gagawin, para kanino yung iyong gagawin sa araw-araw, para kanino yung iisipin mo araw-araw, para kanino yung iyong hihingin araw-araw, for His name. Amen? Which you have showed toward His name in that you have ministered to the saints and do minister. Kaya kung ang concern natin ay ang Diyos at ang Kanyang paghahari, alam mo, ikaw po ay magiging matalas ang pakiramdam at makikilala mo kung sino sa mga kapatiran ang nangangailangan ng tulong. At bukas ang ating kamay sa pagtulong. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti, walang magdarahop sa mga anak ng Diyos. At tayo magpapatuloy sa kalusugan kapag tayo po ay nagtiwala sa isang napakahalagang attribute. Marami pong attributes ang Diyos. Pero ngayong umaga, nais kong i-present sa inyo ang isang attribute of God. The title of the message for today, God Unshakable Faithfulness. There are so many attributes of God. And this morning, we will look into full detail about the attribute of God of faithfulness. He is faithful and true. Tapat po ang Diyos. At hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Kaya kung tayo may dumaraan ng mga pagsubok dahil alam ng Diyos na nasa iyo ang lahat ng kakayahan. Amen po ba? God will not test you beyond your ability. Nakukuha niyo po? So, kailangan magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos.
Paniwalaan natin araw at gabi na tapat ang Diyos, nakakampi natin ang Diyos, na nasa panig natin ang Diyos at kailanman tayo ay hindi niya pinabayaan. Kaya nga po, unawain nating mabuti ang katotohanan ito. God is faithful and He will never forget all your labor and work of love. Lahat ng perang inilagay mo sa Ebanghelyo, lahat ng perang itinulong mo sa dukha, lahat ng perang itinulong mo sa mga nangangailangan at gutom, ikaw ay babalikan ng Diyos ng siksik, liglig, pikpik at nagumapaw. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, we have to create an atmosphere and an environment of heaven. At ang unang gagawin mo para maranasan mo ang langit sa iyong bahay, ang langit sa iyong hanap buhay, ang langit habang ikay naglalakad. Ang unang-unang dapat na gagawin natin pagkagising sa umaga, surrender your whole life to Him. Hello? Pag sinabing surrender the totality of our life, pati problema mo, isusuko mo sa Diyos. Pati bayaran mo, iyong isusuko sa Panginoong Jesus. Romans 12:1. Romans 12:1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Present, iyong ialay, bilang regalo ang iyong katawan. Present your body, personal, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So ano ang dapat nakatayuan ng iyong katawan? Number 1, first, holy, acceptable, and living sacrifice. First, living sacrifice. Second, holy. Third, acceptable unto God. Kapag ang hayop po na iaalay ng mga Israelita sa templo ay may depekto, ito po'y karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ito po'y hindi tinatanggap ng Diyos. So, God will not receive unholy and blemish animal sacrifice. Pero dito po sa bagong tipan, ang ating alay ay ang ating katawan. So, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Bakit kailangan ialay natin ang ating katawan? So that we can do verse 2. And be not conformed to this world. Kapag nakaalay ang iyong katawan, hindi ka po makikihalo sa mga makasanlibutan. Iiwas mo ang iyong katawan for contamination. From contamination. So, iiwas ka po para hindi ka mahawa. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Be ye transformed by the renewing of your mind. This is very powerful. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. How shall you renew your mind? Because what your dominant thoughts will affect you severely. Kung ano yung laging iniisip mo, yun po ang aapekto sa iyong katawan. You are shaping your character. You are shaping your circumstances. And you are shaping your destiny by means of your mind. Ang isang taong laging may kinatatakutan, siya ay magiging matatakutin. Ang isang taong merong iniiwasang baka mangyari sa kanya, yun ang laging karaniwang nangyayari. So to present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, we have to renew our mind. Renewing of the mind is a major factor in living a life that is acceptable unto God. Sa 4:23 ng Ephesians,
Ephesians 4:23. And be renewed in the spirit of your mind. Bakit kailangan magbago ang ating isip? You have to starve negative ideas in your mind. Kailangan gutumin mo. Huwag mong bibigyan ng pagkain ang mga negatibong isipan sa iyong utak. You have to starve. So, paano mo mauunawa na may negative thoughts sa iyong isipan? Nako, mahirap kami. Hindi ako makapagtatapos. Hindi ako matutustusan. That is negative. Hello? Nako, matanda na ako. Wala na akong magagawang dakila sa buhay na ito. That is negative idea. Wala akong pera. Hindi ko magagawang makapagtayo ng bahay. That is a negative idea. Hello? And there are various negative ideas and you have to starve it by all means. So ano ang positive idea? Kay Yesu Kristo magagawa ko ang lahat. So tatlong bagay po. To renew your mind in order for it to be transformed. So, be ye transformed by the renewing of your mind. So, first, renew your mind. Siyasatin mo ang iyong belief system. Laging tandaan mo, hindi ka inilagay sa krisis para makrisis. Inilagay ka sa krisis para ikaw ay matutong magtagumpay. Hindi tayo idinaan sa pagkakasakit para maghimutok at sisihin ng Diyos at sisihin ng kung sino-sino. My advice for you, huwag kang sisisi ng kung sino-sino. The best way is lumapit sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo sa sobrang pagpupuyat. Nagkasala ako sa iyo sa pagkain ng sobrang matatabang pagkain. Patawarin mo po ako, Panginoon. That is the best way. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And then magsiyasat ka. Magpatawad ka sa mga taong nakagawa ng kasamaan sa iyo. Patawarin mo sila para masunod mo ang salita ng Diyos. Love your enemies. Do good. Pray for those who despitefully use you. Kaya naman lumalapit sa iyo ang mga kaibigan mo dahil may mahihita sa iyo.
Pag wala kang kwenta, walang lalapit na tao sa iyo. So be aware, kaya lumalapit sa iyo ang tao dahil merong isang bagay na mahalaga sa kanila sa iyo. Pag nawala yon, baliwala ka na rin sa kanya. 10 taon na, hindi ka man lang dinadalaw ni itinitext. Dahil nakuha na niya, yun dapat makuha sa iyo. So it's no use na magpatuloy tayo sa pagtatampo at paghihimutok. Ikaw lang ang masisira. Kaya mula ngayon, ikay magsanay na sa Diyos magpakaligaya. Mula ngayon, ikay magsanay na sa Diyos magpakalakas dahil hindi ka matutulungan ng tao. Bago ka humingi ng tulong kanino man tao, sangguniin mo muna ang Diyos. Dahil kapag tao ang unang nilapitan mo na hindi naman iniutos ng Diyos sa iyo na lumapit ka sa Kanya, isang araw, ikaw ay gagamitin ng taong yung pinagkakautangan mo ng loob. Nakukuha niyo po? Kailangan tayo maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan tayo matalino. At kapag ikaw po'y natutong mabuhay na si Jesus lamang ang iyong pagtitiwalaan, with Jesus, nobody, no power can stop me. With Jesus, I am is unstoppable. Dahil kay Jesucristo, walang makakapigil sa akin. Walang makakahadlang sa akin. Ako'y magpapatuloy hanggang ulap. Because of Jesus, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya unawain mong mabuti, it's only with Jesus that you shall prosper. It is only with Jesus every day that you shall attain to good health. Apart from Jesus, we cannot do anything. Kahit na isang barelis pa yung inumin mong likido na herbal, kung ano man yan, hindi ka pa rin lulusog niyan. Ang kalusugan ay nanggagaling kay Jesucristo. Subukan mo ang Panginoong Jesucristo at unawaan mo ang aking sinasabi sa iyo. Purihin ang Panginoon. With Jesus, you will be unstoppable. Hindi ka po maririndi ng mga pagsubok sapagkat ngingiti ka sa pagsubok sapagkat magkakaroon ka na naman ng pagkakataon na maranasan ang pagkilos ng Panginoon. At hindi ka naaawit lagi ng nais kong maranasan dahil karanasan mo na ang kagalakan galing sa Panginoon. Amen? At kaya naman nararanasan mo ang kalakasan galing sa Panginoon sapagkat sinusunod mo yung 2 bahagi ng awitin, walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang kita'y sasambahin. Amen po ba? Kaya nga kung tayo magiging totoo doon sa ating inaawit, walang isa man na mananatiling mahirap sa ibabaw ng lupang ito sa atin at walang isa man na madadaig ng problema sapagkat laging tandaan mo, ang problema dapat ay nasa iyong sakong at hindi nasa iyong ulo. At ang tawag doon ng mundo, stepping stones. Tuntungang bato para sa pangarap ng Diyos. Kaya nga kung ating uunawain, tapat ang Diyos. At hindi ka susubukin ng hindi kanya linagyan ng kakayahan. Because the kingdom of God is not in meat and drink, but peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. That the kingdom of God is not in word, but in power. Kailangan mabuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kailangang mamuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang first thing na gagawin mo, every waking moment, offer, amen? Offer your body. Present your body as a living sacrifice. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 1. Nais kong inyong maunawaan kung gaano kahalaga ang unang gagawin mo tuwing paggising sa umaga. For us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. So, ano po ang sabi? Ibig sabihin, napakarami ko ng sulat, napakarami ko ng babala at paalaala sa inyo na napakahalaga ng paglilingkod sa mga kapatiran. So, kailangan kilala mo yung iyong katabi. Kailangan nagpapanalangin tayo. That is ministering to the saints. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, when I remember your love for Jesus and your love for the saints,
When it come to my mind, I bow down my knees and give thanks to God. Kaya kung hindi mo kilala yung mga kasama mo sa simbahan, ang unang problema, you neglect to attend to the need of your brother and sisters in Christ. We all need prayers. Amen po ba? Kaya kilalanin mo ang katabi mo, yung nasa kanan at kaliwa mo, at dalhin mo sa panalangin siya sa loob ng 1 linggo. At makikita mo kung paano ang pagpapalang dadaloy sa iyo. So know the name. Amen? Kung kamag-anak mo naman yan, yung nasa harap mo na hindi mo kakilala pa, sabihin mo anong pangalan mo, kapatid. So laging tatandaan mo po, yung ating pagpapanalanginan sa isa't isa, ikinatutuwa po yun ng Diyos. At uulan ng pagpapala at biyaya sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating hanap buhay. So yun pong paglilingkod sa mga kapatiran, ito po ay dapat na ating laging ginagawa. Verse 2. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. So pansinin po natin, the forwardness of your mind. Ibig sabihin, 1 taon na nasa isipan na nila yung kanilang minimithing ipadadalang tulong sa team ni Apostol Pablo. The forwardness of your mind. In advance, ibig sabihin, idinadalangin nila yung pangangaral ni Apostol Pablo. Idinadalangin nila ang probisyon ng kanilang ministeryo sa paghahayag ng mabuting balita. At yung kanilang hangaring yun ay nakahamon. Your zeal hath provoked very many. Yung inyong alab sa pagtulong sa ebanghelyo na aming ipinangangaral, ito ay nakahamon sa maraming kapatiran. Amen po ba? So, pansinin po natin, ano ang kalagayan nitong mga 1 taon na kanilang inipon na ibibigay sa ebanghelyo, yung kanilang naipong salapi. Verse 3, bakit nila nagawa? Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain. In this behalf, that as I said, you may be ready. Verse 4, lest haply, if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we say not ye should be ashamed in this same confident boasting. Verse, therefore I thought it necessity to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as covetousness. So, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo ay yung kanilang magandang puso, yung kanilang alam upang ang kanilang suporta sa ebanghelyo ay kanyang matipon sa loob ng 1 taon at mahamon ng mga kapatiran sa mga katabing bayan ng lalawigan ng Macedonia. Yan ang sabi, yung inyong masaganang hangarin at yung inyong masaganang mithiin, ang kasaganaang yun ay nakaapekto sa maraming kapatiran. So anong nangyari doon sa kasaganaan ng kanilang mithiin? Verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Kaya nais kong inyong maunawaan na walang sino man sa simbahan ng Panginoong Jesucristo ang mananatiling mahirap kung gagawin nila ang unang-unang dapat gawain ng bawat isang Kristiyano pagkagising sa umaga. What is the first thing that we ought to do every waking moment in the morning? To offer, amen, to present our body as a living sacrifice. Sa 2 Corinthians 8, verse 1. 2 Corinthians 8:1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2. Mga simbahan po ito sa lalawigan ng Macedonia. How that in a great trial of affliction, naghihirap po yung mga Kristiyano sa Macedonia, buong lalawigan. Ibig sabihin, hindi nila mabigyan ng allowance yung kanilang pastor dahil talagang walang-wala. Pero pansinin po natin, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty.
Deep poverty, below the poverty line, below the poverty line. Mas mababa pa sa hirap na dinaraanan ng mga taga-Afrika yung kanilang buhay marahil. Their deep poverty abounded unto the riches of their liberality, verse 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Pansinin po natin, yung kanilang kakayahan at maging hindi nila kaya, kinaya nila para sa Ebanghelyo. Amen. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. So, ministering to the saints, one way to minister to the saints is to preach the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Verse 5. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves. Ano ang unang ginawa nila? First, kaya nila nagagawa yung hindi nila kaya at maging yung kaya nila. Kaya sila'y willing-willing na tumustos sa ministeryo ni Apostol Pablo dahil inialay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. So where your treasure is, there will your concern be. Kaya kung mapapansin natin, maraming tao at midlife ay nagkakaroon ng setback. Dahil ang kanilang isip ay nakatuon lamang kung paano sila magkakamal ng pera. Kung paano sila magkakaroon ng bahay, kung paano sila magkakaroon ng sasakyan. Ito po'y kusang dadaloy kapag inuna mo ang Diyos. Amen po ba? Kapag inuna mo ang Diyos, hindi mo titingnan ang pagtaas ng mga halaga ng bilihin. Kapag inuna mo ang Diyos ang tutustos, bago pa tumaas ang bilihin, ikaw ay may pambayad na doon sa taas. Pero ang iyong gagawin, first, offer yourselves. But first gave, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. And unto us by the will of God. At ang pangalawa, sila ay nakatusto sa Ebanghelyo. And nais kong inyong maunawaan, kailangang mabuhay tayo sa katotohanan. Labis na ang aking pagpapaalala sa inyo na naisulat. Tulungan ninyo ang mga kapatiran. And one of the best way to minister to the saints is by the gospel of Jesus Christ. Kaya nga po, with Jesus Christ, I am unstoppable. If you have now, the attribute of God is faithfulness. So by the renewing of your mind, you will be transformed. So aalisin mo ang mga negatibo sa iyong isipan. Sa edad mo, kung anumang edad mo ngayon, pwede kang pagtagumpayin ng Diyos. The 5 things na ginagawa ng Diyos everyday, His goodness is flowing in your life. His justice will protect you every day. His mercy, His grace, and His favor. Kaya kang iangat ng Diyos kahit ano ang edad mo ngayon. Huwag mong tingnan ang iyong narating na pinag-aralan, bagamat mahalaga ang pag-aaral, pero nais kong ipaunawa, ang pinakamahalaga ay ang Diyos ay kasama natin. Amen? With the presence of God, we can do everything. Nothing will be impossible for all of us who believe. Kaya nga, unawain mong mabuti. One attitude that you should not neglect. The gratitude attitude, you will be unstoppable. Gratitude attitude. Ano po yung gratitude? Giving thanks in all circumstances. Amen? So ipagpasalamat mo. Asawa mo, ipagpasalamat mo araw-araw sa Diyos. At yung masamang ugali, ipagpasalamat mo. Dahil ang masamang ugali ng iba ay para gumanda ang ating ugali. Kung palasigaw ang kasambahay mo, ikay tahimik. Hindi pwedeng sumisigaw siya, kasigaw ka rin. Walang mananalo, kundi ang dyablo. At kapag sumisigaw ang kasambahay mo, wag mo siyang iiwan. Ipagluto mo siya ng masarap. Nakukuha niyo po? The unstoppable attitude is the attitude of gratitude. Amen po ba? Walang bigas, pagkagising mo, huwag kang magmura dyan. Ba't hindi kayo bumili kahapon? O, edi magpakulo ka na lang ng tubig at mainit na tubig na lang muna ang inyong inumin. Hello?
Huwag na huwag mong hahayaang magkaroon ng pagkakagalit sa loob ng iyong bahay, sapagkat ang bahay mo ay katulad ng langit. Amen? At ang iyong pamilya ay ibinigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay pasaganain. Kaya mahalin mo ang iyong asawa, lalaki. Mahalin mo ang iyong asawa, babae, at mahalin ninyong mag-asawa ang inyong mga anak. Nag-text ang isa sa aking anak. At ang sabi niya, Daddy, salamat sa katapatan ninyo ni Mami sa Diyos. Kaya nararanasan namin ang matinding pagpapala ng Diyos. Nais ko pong ipaunawa, hindi po sa hanap buhay ang pagpapala. Nasa pagmamahalan po ng mag-asawa. At kailangan ituro ng mag-asawa sa mga anak ang Diyos at ang kanyang salita at ang kanyang kabutihan. Nakukuha niyo po. Ngayon titingnan mo, imposible na yata, matatanda na ang aming anak. Ayun, negatibo po yun. Wala pong huli sa Panginoon. Kapag nagsimula ka ngayon, aayusin ng Diyos ang iyong sambahayan. Kapag nagsimula ka ngayon, maghihimala ang Diyos sa iyong sambahayan. Sapagkat ang Diyos ang nagbabago ng puso ng tao. Ang Diyos ang nagbabago ng isipan ng tao. Kaya kapag ikay nagpapasalamat sa Diyos, babaguhin ng Diyos ang mga pusong dapat baguhin, babaguhin ng Diyos ang isipan na dapat baguhin, at pag nagbago ang puso at isipan, magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng iyong sambahayan. At pag may kapayapaan sa loob ng iyong bahay, pagpasok mo sa opisina, may kapayapaan din. A hostile person will enter into the world of hostile people. Ang mga taong magagalitin, ang kanilang mundo ay mundo rin ng mga magagalitin. At ang taong mabait, ang kanyang papasuki mundo rin ng mababait. Hindi ka mumurahin ng taong ginagawan mo ng kabutihan. Ang tao po kaya magagalitin dahil wala silang Diyos. Nakasabit lang sa liig nila ang kanilang Diyos. Pero laging tandaan mo, kapag ikaw po ay naunang gagawin, ialay mo muna ang iyong katawan. Huwag ka munang gagawa ng anumang bagay. Sabihin mo, Diyos ko, ito po't iniaalay ko sa iyo ang aking katawan. Dahil ang gusto ng Diyos, banal, matuwid at malinis ang ating katawan sa maghapon sa kanyang harapan. Hindi po ibig sabihin ay kailangan maganda ang iyong damit. Kahit po iisa ang damit ng isang tao, basta maganda ang kanyang puso, ayos na yon sa Diyos. Aanhin ang magandang damit, bulok naman ang puso. Para yang pansyon na malinis ang labas at nakabubungan pa, pero puro buto naman sa loob na masama. Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay iniibig ng Diyos. At kaya ka narito ngayong umagang ito dahil para malaman mo na yung pag-ibig na yon ang mag-aangat sa iyong buhay, na yung pag-ibig na yon ang magpapagaling sa lahat ng iyong mga karamdaman, na yung pag-ibig na yon ang magtutuwid sa lahat ng liko sa iyong buhay, na yung pag-ibig na yon ang magpuprotekta sapagkat yung mga taong galit sa iyo, lalagyan niya ng takot sa iyo. Hallelujah. Kaya nga unawain natin. Dahil iniaalay natin ang ating katawan araw-araw, una. At dahil lagi tayo nagpapasalamat, then you have the power to curse and to bless. Hallelujah. So what are you to curse? Do not curse people. Hear this. Do not curse people. Because it is commanded by Jesus to love your enemy. To love your enemies. It is in the model prayer, forgive so that you will be forgiven. It was stated by Jesus. Simon Peter approached him and asked this question. How many times should we forgive those who have wronged us? And sabi niya, 7 times, Lord? No! 70 times 7. So 490 times literally. Makakalimutan mo nang galit ka doon sa tao. So when you love your enemy, when you don't hate any person, then you shall walk in the light. Lalakad ka sa liwanag at lalakad kang kasama ng Diyos. At ang promosyon,
Remember this, promotion comes from on high. Kapag hindi matuwid ang supervisor mo, huwag kang mag-canvas. Ambition is canvassing for promotion. Do not canvas for your promotion. Attend to the commandment of the Lord. Isang araw, because He is the one who promotes and He is the one who demotes. Kapag natagpuan ng Diyos na ikaw ay nakalulugod sa Kanya, yung supervisor mo, ididestino niya sa Mindanao. Para ikaw ay iluklok doon sa Kanyang posisyon. It is God. Amen? Kung nababalam yung iyong inaasahan, huwag kang mag-alala, sapagkat hanggang ngayon, ikay pinagpala ng Diyos, yun ay plus at bonus. Kaya pagdating sa takdang oras at panahon ng iyong hinihintay, ito ay ikagagalak na ng anak ng iyong apo. Ang haba, no? Pero nais kong ipaunawa na ang mabuhay na masaya, laging nagpupuri, laging nagpapasalamat sa Diyos. Kaya use your curses to curse sickness, to curse poverty. Yun po yung pinaglalagyan ng sumpa. I curse poverty in my household. I curse sickness away from my household. Away from this church. Hallelujah. I curse drugs. I curse liquor. Yung pinanggagalingan ng kasamaan at kasalanan, yun ang iyong isusumpa. So I bless the drunkards, I bless the drug addicts, I bless the sinner. Because through the goodness of the Lord, sinners will go back to God and repent. I have blessed you, though you are stiff-necked, sabi niya sa mga Hudyo, I have blessed you so that you will return to me. Oh, glory. Yan, nais kong ipaunawa sa inyo, speak blessing. Sabihin mo sa iyong bahay, dumipa ka, itong bahay na ito ay pinagpala ng Diyos. Ang aking asawa ay pinagpala ng Diyos. Ang aking mga anak ay pinagpala ng Diyos. Ang hanap buhay ko ay pinagpala ng Diyos. Speak blessing. Wherever you go, speak blessing. Pinagpala ng Diyos ang Pilipinas. Pinagpala ng Diyos ang lahat ng lansangan sa Pilipinas. Pinagpala as you speak blessing. Then blessing will be rising on your lap. Amen. Hallelujah. At ang mga pagpapala ay magtutumulin patungo sa iyong kandungan. Ang Diyos po'y napakabuti. Tayo po'y manalangin. O Diyos, ilagay mo po sa puso ng bawat isa. Ang pangunahin ay pag-aalay ng aming katawan. At pag nagampanan namin ito, magpapasalamat kami. At pag kami laging nagpapasalamat, Panginoon, walang magagawa ang kadiliman sa puwersa ng mga nagpapasalamat sa iyo. Kaya ngayong umagang ito, pinagpala ang iyong mga anak at sa simbahan ito walang sakit na dadalaw kanino man. Sa simbahan ito, sa pangalan ni Jesus, ang kaginhawahan ay dadaloy, ang kasagana ay dadaloy, ang kalusog ay dadaloy. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, I bless you and I put the name of Jesus in your life right now today, in Jesus' name. And everyone shout, Amen. Hallelujah. God bless you. Purihin ang Diyos. Natapos na naman ang palatuntunan. At nais kong maipanalangin ang bawat isa na nasa pagtutok sa at pagsubaybay sa gawain ito sa Himpapawid. At ako ay naniniwala na may himala sa iyo ang Diyos sapagkat umunlad na naman at ang puso at isipan mo ay nabuksan upang magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Ano ang iyong dinaramdam? Ano ang nagpapahirap sa iyo? Ano ang umaalipin sa iyo? Ngayong sandaling ito, ang paglaya sa mga bisyo ang ating ipapahayag. Hindi dalangin kundi ipag-uutos ng lahat ng nasa bisyo ay palayain. This is a wonderful, powerful declaration of deliverance in the name of Jesus and by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, lahat ng alipin ng droga sa pangalan ni Jesus, ang kalayaan ay aking ipinapahayag at binabasag ko ang gapos ng pagkaalipin sa bisyo ng droga, sa bisyo ng sugal, sa bisyo ng paglalasing, sa bisyo ng pambababae. Lahat ng uri ng bisyo, winawasak ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ipinapahayag ang inyong paglaya. Sabihin mo ang ganitong panalangin, Jesucristo, itinatakwil ko si Satanas sa aking buhay. At aking ipinapahayag ang aking kalayaan at ang dugo mo, Panginoong Jesucristo, ang aking itinatakip sa aking buong katawan.
ngayong sandaling ito, malaya na ako at hindi na makababalik ang masama. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap ang iyong pagtanggap ng lubusang paglaya. At nagpasalamat at nagkakagala ka ng mga alagad na bumalik. At ang sabi, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit na aming ipanalangin sa pangalan mo nagsisigaling. Kaya ikay gumaling ngayong sandaling ito. Ang lahat ng inaalihan ng demonyo sa pangalan mo ay pinalaya namin, pinalayas ang dyablo. Kaya't ikaw ay tumanggap ng paglaya sa pangalan ni Jesus. Kaya ikaw ngayon ay bago ng nilikha. Kaya't sabihin mo, Jesucristo, salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Jesucristo, gagamitin ko ang kalayaang ito para ipagsabi at ipagpatutuot, ipagmalaki ka na ikaw ang dakilang Panginoon ko, na siyang dakilang manggagamot at dakilang tagapagpalaya. Sa iyong pangalan, ako ay iyong laging samahan sang-ayon sa iyong pangako na ang bawat mangangaral ng iyong salita ay iyong sasamahan hanggang sa wakas ng panahon. Kaya't mapagpala po kayo at magpatuloy na sumubaybay sa palatuntunan ito at kayo ay maging malaya lagi at ipagsabi ninyo na may palatuntunan. Kung kayo ay may mga kamag-anak sa hospital, itutok ninyo sa himpilang ito at maranasan nila ang kakaibang habag at awa at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Lumaya ka at umunlad ka sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.